Yan po ang ating mga chicken, mga inahin at mga bukulanin. Sila. Nilagyan po natin ng dayami para hindi po sila magkasakit. Wow. Hindi po nila makain ng kanilang mga dumi na inilalabas. Siyempre para rin may kainin sila at komportable sila sa kanilang kinalalagyan. Wow. Yan, ang dami-dami po nila oh. At ngayong pong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo kung ano ba ang tamang housing, ang paggawa ng bahay ng ating mga manok mula sa sisiw pa lang at hanggang sa lumaki na sila. Kung saan ba natin ilalagay, tuturo ko po sa inyo mamaya-maya lang. Sila oh, may gansa po tayo, may native chicken, may itik. Wow. Yan. Mayroon din tayong Rhode Island Red. Yan po. Rhode Island Red. Nilagyan po natin ng dayami ang kanilang kulungan para may kainin sila at komportable at hindi nila makain ng kanilang mga dumi. Hindi sila magkasakit. Yan po. Ito po yung ating box, yung lagayan ng mga medisina at mga itlog. Yan. Siyempre record book. Yan. Wow. Dami po nila oh. Yan po yung itik. So ngayon guys, nandito na naman tayo at nagbabalik para sa panibagong nating content. Ang vlog po natin for today is ipapakita ko po sa inyo ang tamang housing or bahay ng ating mga manok. Ang kulungan ba nila guys? Papakita ko po sa inyo kung anong yung pagkasunod-sunod at kung saan sila ilalagay. So kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe ka na. Click the notification bell button yan para lagi kang updated sa mga bago nating upload na video. So kung gusto niyo malaman kung ano ba ang tamang housing ng ating manukan or ng mga manok ay subaybayan na lang ako at panoorin ng bidyong to hanggang dulo para malaman nyo na. So let's go! Huwag na nating patagalin to. Let's go na! So na guys, ito po nakakudal po yan, nakakulong. Ginawa po namin ng bakod para hindi po sila makalabas. Nang hindi sila makakain ng mga kung ano-ano lang at inom ng ulan para hindi sila magkasakit. Yan po. Marami po kaming tinanim ditong mga supplement, mga dahon-dahon. May Madre de Agua, Agua Maria. Pinapakain po yan para hindi magkasipon or mawala ng sipon ng ating mga manok. So yan po yung kabuuan ng ating ating pabahay ng ating manukan, bahay ng ating manok. So ipapakita ko po sa inyo ang pagkasunod-sunod. Ngayon ay ikotin lang po muna natin para naman makita niyo ang lahat ng sulok ng ating manukan. Yan po. Mayroon tayong tubo. Yan po. Ating kulungan. Pakita po natin para malaman nyo kung ano ba talaga ang sukat at ano bang itsura ng kulungan namin. So yung nag-iingay ng ating gangsa. Meron po tayo ditong aslum. Yan po ang ating manukan. Yan po dito sa loob oh. Wow. Ikutin lang po natin. Yan po ang itsura niya. So ngayon po ay pupunta na tayo sa loob para ipakita na sa inyo kung ano ba ang itsura ng loob ng ating manukan at kung saan ba ilalagay yung mga sisiyo
at yung malaki-laki ng sisiw at yung mga inahin na at mga nangingitlog at yung mga may sakit. So ngayon po, dito po muna tayo sa lalagyan natin ng sisiw. Dito po yung unang hangsad. Yung sisiw pa lang na maliliit pa, dito po namin inilalagay. Yan po. Yan. Yung pangalawa is, pag malaki-laki na siya, dito na namin ilalagay. So, para hindi po pwedeng paghalo-haloin lahat kasi yung malalaki at maliliit kasi mamamatay po yan eh. Yan po. Yan po yung malalaki na. At dito po yung malaki-laki na. Dito po namin lalagay. Dito na po yung iba. Kasi hindi po yan po yung PI po yung itik, kaya nilagay namin dyan. Dito naman po ilalagay natin yung malaki-laki ng natin. Malaki na talagang manok. Yan. Yan namin nilalagay. Yan. Yan nilalagay para hindi po kasi pwedeng paghalo-haloin eh. Kaya ini-arrange po namin. Dito naman po yung pinaka malalaki na malaki. Gilalakihan na. Yan namin nilalagay. Nilagyan po namin ng dayami kasi para po hindi sila magkasakit. Hindi po nila makain ng mga dumi nila. At dito naman po yung mga inahin po natin. Yung mga nangingitlog na Rhode Island Red. Yan po. Kasi po hindi na po yan pure na Rhode Island Red. Meron pong halo na yan. Yan. Tok tok tok. Dutak butak. At tingnan po natin yung itlog nila. Yan po yung itlog nila. Itlog na naman tayo ngayong araw na i-harvest. So dito po yung inahin din. Yung mga nangingitlog. Yan. Yan po natin lagay yung mga inahin. Ito naman po yung nilalagay namin yung may sakit. Yan po. Yan po namin nilalagay. Ito po sa areang to. Kasi po wala pong masakit ngayon, kaya dinisinfect na po namin yan at dinisinfect namin, nilagyan namin ng kinarikad ng kahoy at nilagyan namin ng dagami at nilagay po namin sila dyan kasi wala namang bakante naman po yan eh. Tsaka dinisinfect naman po namin. So next po ay dito naman po sa likod. Dito po ay nilalagay namin yung kakatayin naming manok. Diyan. Dalawa na lang silang natitira. Hindi po yan nangingitlog kaya kakatayin naming mga manok na yan. Ito mo na lang inilalagay. At dito naman po, nandito po si Freddy. Ayan. Dito rin namin nilalagay yung mga inahin din, yung mga nangingitlog. 1 roster raised to 5 po yan. Para mas produktibo po yung ating mga nangingitlog ba. Po yung itlog nila, dalawa pa lang. Dito rin po, ganun po. Sugad man din po, naglago po. Asya liwat gihapon. Race 5. 1 roster race to 5. Diyan po. Nalagay po natin. So mukhang tapos na nating ikutin ang ating manokan. Yan po. Ganito po yung yarong ginamit namin. Yan po yung para hindi po mabasa sa loob. Kaya lagyan po namin dun sa taas. At yung namin dingding puro lang lasa po kasi para yung hangin ba nakakalusot-lusot. Agi-agi lang ba. Labas-pasok. Diyan naman po yung mga nest namin, pugaran ba. Yan po nangingitlog yung mga native chicken namin. Yan, dyan sa ibabaw. Yun, may sinulod na kahit na usa.
So, siya po ito ha. Na naton kuan pag-tour ang tamang house ng or tamang bahay ng ating mga chicken. Dito naman po sa labas, sa gawas ay yung mga itik po natin at gansa. Meron din po ang native. Ito po namin inilalagay. Yan po sila na umiinom. Nilalagyan lang po namin ng water. Ito naman po yung kainan nila. Yan. Mayroon din po dito kainan sa loob, tubig. Yan po yung ano natin. So guys, dito na nga nagtatapos ang video natin, no. Sana nagustuhan nyo ang house tour, ang tamang bahay ng manukan. Sana may natutunan kayong araw kung paano gawin ang tamang bahay ng ating mga manok para ligtas po sila at produktibong mga manok ba, mga chicken. So ayan po, dito na nagtatapos. Syempre po, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, wag nyo naman pong kalimutang mag-subscribe. Parang awan nyo na, subscribe nyo na ako para sa mga iba pang kaalaman na gusto nyong malaman para sa manukan. Subscribe nyo na po ako para updated po kayo lagi sa mga bagong upload nating content dito sa ating YouTube channel. At wag nyo rin pong kalimutang i-share sa mga nangangailangan. So kung nagustuhan nyo pong video to, paki-thumbs up naman, and kung mayroon kayong gustong ipapagawa sa akin, mag-comment lang kayo down below para magawa ko po ng video yan. So dito na nga nagtatapos ang video natin. Sana nagustuhan nyo. Please subscribe, click the notification bell button na yan para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload na video, and share and comment down below and like kung nagustuhan nyo. So salamat po, God bless po, and mag-ingat po kayo at bye. Maraming salamat sa panonood.